At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na pangyayari ang naganap sa palasyo ng Malacanang kung saan hindi inaasahang sumabog ang isang iskandalo sa pagitan ni First Lady Liza Smugs at President Kuting ng Norte Jr. nang magalit sila sa pag-aresto ng mga otoridad. Sa kabila ng mga ulat ng hindi pagkakaunawaan, patuloy ang pagtuligsa ng kanilang mga taga-suporta sa insidente. Ayon sa mga saksi, nang dumating ang mga otoridad upang magsagawa ng isang operasyon sa palasyo, hindi tinanggap ni First Lady Liza Smugs at PBBM ang kanilang mga hakbang. Ipinahayag ng mga miyembro ng pamilya Marcos ang kanilang pagkabigla at galit dahil sa di umano'y hindi tamang proseso ng pag-aresto sa kanila. Naging emosyonal si Liza Marcos nang magtanong kung paano nila naisip na kailangang dakpin ng kanilang pamilya. Sa isang pahayag na inilabas ng palasyo, sinabi ng Pangulo na wala siyang ideya tungkol sa mga hakbang ng mga otoridad at hindi rin aniya niya tinanggap ng desisyon ng mga otoridad sa pagpapatuloy sa pag-aresto. Tinutulan din ni PBBM ang aligasyong may kinalaman ng kanilang pamilya sa isang controversial na usapin na nagdulot ng mga pagkilos ng mga otoridad. Samantala, ilang opisyal ng mga otoridad ang nagsabi ng hakbang na ito ay bahagi ng isang malawak na investigasyon na naglalayong masugpo ang mga ilegal na gawain sa loob ng gobyerno. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at ng kanilang mga nasasakupan, lalo na ng mga miyembro ng mataas na pamahalaan. Maraming mga netizens sa ilang sektor ng lipunan ang nagbigay ng kanilang mga opinyon hinggil sa issue. Ang ilan ay nagsabi ng insidente ay nagpapakita ng matinding tensyon sa pagitan ng miyembro ng administrasyon, habang ang iba naman ay tinutuligsa ang ginagawa ng mga otoridad bilang isang uri ng pagsupil sa mga personalidad na nasa mataas na pwesto. Hanggang sa ngayon, patuloy ang investigasyon at wala pang final na pahayag mula sa mga otoridad hinggil sa susunod na hakbang. Isinusulong ng ilang sektor ang isang transparent at tamang proseso upang matiyak ang katarungan sa lahat ng oras. Kami po ay magbibigay ng makaragdagang impormasyon sa susunod na mga ulat. At yan ang mga detalye ng isang malupit na issue na pagtuloy na ikinabigla ng buong bansa. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi pinipigilan ng hindi pinipigilan ng mismong nagpe-preside ni Kimbo. So pag magre-reply si na same din na hindi may kaugnay dito sa sa 2025 budget, pumapalag na agad. Kaya nagrarason siya na parang naging bias ba na sila pwede tapos ako hindi. Hanggang sa nagkaroon na ng debate na stick na talaga, no? Pati si dating PGMA ando na. Pero hindi nila talaga inakala na same lang yung magiging linyahan, which is, kumbaga, hindi na, kayo na bahala na nasa sa inyo, kung babawasan ninyo, dadagdagan ninyo, basta kung ano yung ipresenta ko, yun na, hindi ko na dedepensahan, kayo na ang bahala. So kumbaga, nasa sa kanila na ngayon, kung hindi naman nila bibigyan ng pondo, negative din yung dating sa kanila. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na, kumbaga, binusisi namin, binigyan na rin kayo ng kalayaan, di ba? Nasa sa inyo na rin. Kumbaga, ang trabaho ng pagdepensa nasa sa inyo na, kung babawasan ninyo, na ang move na ito, kumbaga, tapos ang optics pa kanina, Banat, mapapansin mo, wala siyang katabi. Kumbaga, ang nangyari, napapalibutan siya. Tapos isa-isa, taob lahat. Alam mo, Admara, isang nakita ko dito, mukhang merong mga matutulog sa out of Colombo dito. Baka yung isa dyan magsumbong na kay Ibana eh. Diba? Baka mamaya yung isa dyan, hindi, totoo, diba? Baka mamaya pagalitan ni Ibana, bakit po naman pinayagang barabarahin ka ni BP? Kasi talagang malupitan na yung tanong ng isa, dinidikdik niya talaga hanggang lumabas yung simple na nga lang sinasabi ni BP. Bahala na kayo mag-decide. Ito yung plano, ito yung budget, dirisinta lahat. Kayo na, desisyon nyo na kung papayagan nyo o hindi. Tapos babalik na naman sila sa confidential fund. Wala namang hinihinging confidential fund. Parang hindi mga makamove on sa buhay tungkol sa confidential fund. Kasi tama si Prof. Yun talaga yung script nun. Oh, yun talaga. Yun talaga ang script nun. Kaya tuloy, wala naman tinutukoy doon si BP. Wala siyang pinagpipilitan. At ang tagal na nun.
wala na talaga. Kaya feeling ko may papapalo si Ibana dito mamayang gabi. At saka tawag nito, madugtungan ko lang si Banat Baya. Ang mga punto ni PGMA, maiiksi, pero very tagos. Kasi yung sinabi nga ni Una, natawa nga ako kasi yung sabi ni PGMA, yung magbubutuhan nila, di ba? Kasi I moved to strike the word convicted kay Castro. Di syempre pinag-aawayan nila kung may mumugo. Hindi, tahimik lang naman si VP, ano lang siya, cool lang siya. Pero si PGMA, sabi niya, sandali muna, before nyo pagbutuhan kung i-strike yan, pwede pong paka-explain kung ano yung conviction all about. Sabi ko, ayan na, patay tayo dyan. Sabi ko, okay itong bumanat si PGMA Ang pangalawang banan ni GMA na tagos din, na very tumpak na tumpak is, yun nga yung confidential fund. Sinasabi niya, bakit ba inuulit-ulit natin itong confidential fund? Ilang pinag-usapan na natin yan, halos lahat na ng panahon binigay natin yan before last year. Kaya nga nawalan ng confidential funds ang OVP, precisely because of that, inuulit-ulit pa natin to. Ano ba talaga ang natin dito, purpose? Di ba yung OVP 2025 budget, bakit hindi yun ang pag-uusapan natin at bakit kayo nasa confidential fund? Which is very true. Yung mga banat din ni PGMA actually maiiksi, pero yun naman talaga yung totoo doon Kasi wala naman sila talagang ibang script kundi yung confidential fund. Kasi at the end of the day, yun lang ang kaya nilang ibato. Pero ang punto din naman kasi ni VP, nasa korte, nasa Supreme Court na yan. At saka may audit nga na nangyayari ang Commission on Audit. So, bakit nyo ilalagay ito dito? Hindi ito yung proper venue. Isa pang nakakatuwa is yung mga sagot ng representative ng Commission on Audit. Kasi they're trying to pin him down and trying to, iikot-ikutin nila siya, pero magaling din sumagot yun. Sinasabi lang niya, hindi ko saklaw yan at hindi ako yung in charge yan, andito lang ako. Dahil nagkaroon kayo ng sumpina, nandito ako to explain. Pero yung mga bagay na yan, hindi ko saklaw yan. At sinasabi nga niya na yung tinatawag mong yung violation na binabato kay VP na may exact term, sinasabi niya, yan ay initial. Hindi pa yan yung ruling at ang final arbiter tungkol doon sa parang paggastos ng fund na hindi naaayon, may specific term na ginagamit dyan ay nasa Supreme Court. Kasi inuulit-ulit nila yan na para bang may ruling na or illegal yan or may criminal charges na wala naman. So parang sabi ko, my God, ino-observe ko kasi from first yung pinakauna hanggang sa pinakadulo ko siya pinanood So parang sinasabi ko, my God, lahat sila paulit-ulit lang, iba-iba lang yung forma ng pagsasalita. May iba pa Inglesera, may iba pa Tagalog naman, pero isa lang yung script, confidential fund. Sabi ko, my God, itong mga to, parang sabi ko, sino ba ang kanilang maluloko na may konting pag-iisip na maluloko kahit grade 1, malalaman kung ano yung purpose ng hearing na yon. Kasi very obvious So kaya lang, yun nga, natatawa lang ako kasi parang hindi nila na-execute yung plan precisely because hindi nila na-anticipate kung paano gagalaw si VP. Ang hindi kasi nila naiintindihan sa VP natin is hindi siya politiko. Maybe she is in position, maybe in a way, she's a politician precisely because she ran for office, kaya nga naging VP, di ba? Naging mayor. Pero hindi niya imbibe ang pagiging trapo na politiko, na karamihan sa mga politiko sa Pilipinas is trapo. Hindi ganun Kaya hindi nila kaya si VP when it comes to these things Kasi hindi siya mahawakan Hindi standard kasi ang kanyang response. So, pag tumitira siya, nagugulat sila at hindi nila alam kung paano i-handle. Precisely because Inday is not a trapo politician. She may be a politician just because she ran for office, but she is not a politician or politico per se. Ang pag-iisip niya, hindi politiko at lalo hindi trapo politician. Kaya nahihirapan silang mag-gauge kung paano siya mag-behave, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kaya napawag nito, na out of balance. Yun yung ko sa hearing na out of balance yung mga nandun sa loob. Parang hindi nila alam paano gagalaw. Kasi makikita mo sa mukha, frustrated Hindi na nga nagtuloy-tuloy yung mga question. Parang sinasabi nila, okay, we will not anymore ask questions. I will just have a manifestation, blah, blah, blah. Sabi ko, oh my God. Naisahan si Tambe. Diba?
yung na-outsmart niya si Tambay, kumbaga. Actually, Prof, sa totoo lang feeling ko kasi ang kanilang plano doon, magkaroon ng media content, Oo nga. confidential funds. Hindi nila nakuha. Kaya nga ngayon, pag o-observe mo yung media, yung mga other media, alam naman natin, yung mga prostitute dyan, pag tingnan mo, iba-iba sila ngayon ng anggulo. Hindi kasi kung kung sinagot ni BP ang about confidential, for sure ako, yun yung kukunin. Tapos siyempre, sasalsalin na yun sa media na si BP Sara, dinefend yung confidential fund, gano'n na yun hindi niya sinagot, iba. Ngayon, litong-lito tuloy yung media kung ano yung ilalagay nilang headline. Hindi nila alam kung, ano ba nangyari? Parang sila na-shock sila Anong nangyari? Parang nawalan kami ng kwento. Ang kwento lang namin, nagkagulo sa kamera. Which is, okay, feeling ko, dito nanalo si BP. Nakita ngayon, yung gulo sa kamera, then people would watch it. What happened? Bakit nagkaganito? So at least, meron ng hindi lang yung mismong ganun lang, yung kapiraso lang. Kasi yan ang hinahanap nung iba dyan Yung kapirasong media na yan, na malalaglag si BP, wala ho siyang kinalaglagan. Ang na-headline pa, yung kay Franz Castro. Oo. Soundbites sa media. Wala sila nakuha. Yung kay Franz Castro, which is, totoo naman. So, yun yung lumabas. Ang ganda. Kaya nga sabi ko, panalo dito si BP Sara Duterte. Walang, kaub talaga lahat ng mga kalaban niya dito. Hindi siya pumasok sa trap kasi parang siya Lions Den. Alam mo ba yung parang Lions Den na papasok na siya. Ito yung Lions Den, may mga lions dyan, kunyari, papasok siya, pero parang hindi nila na-anticipate na alam niya kung anong moves din niya. So yun, parang nabaliktad yung sitwasyon. Kaya ngayon, ang media, iba-iba ang kanilang headline. Pero and also sa social media, ang na-highlight talaga is yung nasa minority. Especially yan si Castro at saka sino ba yun? Si Manuel something. Pagpasok ni BP, hindi pala layon. Puro pala mga sisiw. Nung pinanonood ko, sabi ko, asa natapang nyo? Di ba ang tapang ninyo magsalita pagka presko na alam naman nating may pamerienda dun sa mga media, kaya ang gaganda ng mga soundbites na nanggagaling sa inyo. Nawalan sila ng content. Parang, ano nangyari? Parang ganun Wala talaga. Wala silang mahihita kay BP dyan sa hearing na yan. Kaya, at saka alam mo na, napansin mo Banat Bay na hirap na hirap si Kimbo na iusad yung script. Alam mo yon, hirap na hirap siya Na para bang yung chair, na acting chair, hindi naman siya talagang chair ng committee Hirap na hirap siya. Paano niya i-calibrate? Ako dito, akala ko nagbigay ng utos si Pastor na maging mabuti maging mabuti kayo kay Lorraine Akala ko talaga yon kasi akala ko nagbigay ng memo si Pastor kasi ngayon lang ako naka-experience ng ganong kabutihan. And I'm okay naman yung buhay ko, no? Hindi naman ako biktima or whatever. Pero yung kabutihan nila it's really something else. And then if you go there sa KOJC, it's like a piece of paradise. So lahat sila masaya dyan. Masayang-masaya sila. And I remember the day after the paglusob ng PNP, I was ninang ako sa kasal. Look at this, ma'am. Look at Yeah. it. Yeah. Look how they Rejoice. how they rejoice, how they Yeah. embrace the cops in spite of the harassment that they took from the Yeah. policemen. Right away, pagpatawad, nandyan, Yeah. ginakap po kayo ng mga KOJC. Hindi po ba tayo makonsensya Yeah. para sa ating mga kapulisan dyan? Yeah. Look at that. Yan yung lumabas na yung TRO, no? No po, yan na po yung TRO, yung lumabas na po. Kaibigan na nila. Taga mabuti siya. So, nung pagpunta ko dun sa kasal, no, ang saya-saya nung kasal na yon. Sa Davao din yung kasal na yon. Then I realized, this really is what we're fighting for. No? What we're fighting for is the comforts of our home, our bed, to be with the people that we love, to just live in peace, di ba? Yes. At yun naman yung ginagawa ng KOJC. Wala silang dinidistorbo. In fact, talagang upright citizens ito Yes, ng ma'am. Pilipinas, no? Maputol ko lang po saglit, Yes. Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, na ongoing na po ang ating press con. Panoorin po natin to mga kababayan. Okay, please. For about 15 minutes,
was an arrest warrant as against Sylvia Simanes, whose address is in Pasig City. So I pointed that out to him, and I think you already know that his justification was that he has to enter here because the warrant states elsewhere. When I pointed out to him that elsewhere refers to the presence of the accused elsewhere but not a ground to search a property not registered in the name of the accused, he replied that I would just file the appropriate case in court. That's what happened. And now we are on the 5th day of this alleged implementation of warrant of arrest. And Minister Carlo Catiil will relate to you what happened in the at 4 o'clock in the morning when policemen were trying to bring into the compound, no, despite the objections of the members, several equipments which were loaded in different packages, big packages, no, and despite the objections of our members, they brought the same equipments into the compound and direct to the cathedral. We will let Carlo Catiil narrate as to what happened. Good afternoon to all, no, sa ating mga kaibigan, sa hanap buhay, sa media. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po, nandito po kayo para malaman niyo po yung mga totoong nangyari. At makuha rin po yung side po namin, no, kasi sa panahon ngayon, medyang bias, nakakasawa. Mga fake news, naglilipan at maninira. Mabuti na lang meron pang tumatayo para sa mamamayang Pilipino. At ipapakilala mo ang Sunshine Media Network International. Serbisyong para sa Pilipinas kung mahal, totoo, walang pinapanigan kung yung katotohanan lamang. Yes, and the night, a world of endless possibilities, truly dedicated for the faith. Prayers po na nandun, no? And I think magpatawag ata yung presiding judge. I don't know what he will do with it. No, we are waiting for his action. And despite the writ of amparo na wala ng mga barriers, even if you will concentrate only on the second portion of the wherefore order, Attorney Eunice Ambrosio will tell you na wala ng barrier, wala ng blockade, pero ano pong nangyari, Attorney Eunice? Okay, so since yesterday po kasi ng gabi, hindi po pinapayagan yung mga lawyers na pumasok. So sila lang po yung nasa loob ng katedral. So we were allowed only at around 7 a.m. in the morning kanina. So lawyers lang pinapasok, kami din yung nag-document. So it was around 7 a.m. and then ang nangyari is that they would like to again check if there is a heartbeat. So ngayon, dinagdagan daw nila yung equipment nila. Yung tawag sa equipment nila is life and motion tracer. Okay, yun yung initial, para siyang box na hinahawakan sa dalawang side, tapos iniiwan siya, and then people should be at a distance, tapos i-detect niya kung merong, kung may lalabas na color red dot, meron daw doon na taong naka-steady. Pag color green is the person is moving. Ngayon, since dalawa yung pinasok nila na equipment, ang ginawa nila is pinagsabay nila dyan sa likod ng cathedral and doon sa cathedral mismo. So, yung lawyer na si Attorney Lara, siya yung naiwan doon sa cathedral mismo na mag-check while they search for another heartbeat. Ako yung nandun sa likod sa my holding room. And then, ang ginawa namin is every inch, nilalapag nila yung kanilang motion and motion device, yung life and motion tracer. Nilalapag nila every inch and then we go at a distance tapos i-check nila. However, negative naman siya. Meron lang dalawang portion doon na parang nag-red, dalawang portion. So ang ginawa nila is naglabas na naman sila ng another device. Yung device na yon is ititrace niya yung mga vibrations
parang sounds. So, parang confirmation yon. So, ang ginawa nila, kasi dalawa yung room sa loob ng holding room, dalawa yung room doon, yung isa for, parang common area, tapos yung isa is parang resting na area. Ang ginawa nila is, nilapag nila kada area yung, yun nga, yung parang color green siya na nilalapag mo siya, yung parang siyang mic, nilalapag nila doon, flat yung magdidetect ng vibration. So, nilalapag nila kada area. However, negative siya. So, ang ginawa namin is, lumipat kami doon sa common area and doon ulit, nilapag nila yung square na naman nila na device. So, pagdating doon, wala talaga. Walang lumabas na color red dot. So, ibig sabihin nun, wala silang na-trace na heartbeat. However, for confirmation again, nilabas na naman nila yung sa vibration na naman. So, ang pinakalas nilang ginawa po is that yung isa kasi na vibration nila na device is nakatutok siya malapit sa aircon. So, in-off namin yung aircon kasi naka-trace siya ng natitrace na kasi yung vibration ng tumutulong tubig, ganyan. So, pati yung vibration ng aircon. So, in-off namin yung aircon doon, nilapag nila doon, and ang sabi nila is may naririnig daw silang sound. So, they asked kung ano daw yung nasa likod. So, sinabi ko sa kanila na yung likod po niyan is the cathedral stage na po. So, ang ginawa nila is, pina-open po nila yung aming aircon kasi para masatisfy sila. And yun nga, ang sinasabi nila is meron talagang sound. So, yun yung sinasabi nila. So, inopen talaga yung aircon namin and then hindi ko alam kung they were satisfied but inopen talaga namin siya. So after po nun, pumunta po sila dyan sa gilid ng cathedral. Sa labas na po, meron kasi sila nakita na parang square na para siyang maliit na opening. So sabi po nila, baka exhaust daw po yon. So, ang ginawa namin is, gusto kasi nilang i-cut daw po yung tubo. So, tinawagan po namin yung aming engineers kasi baka maapektuhan yung mga wirings or ano bang mga pipes sa cathedral. And then, it was confirmed na downspout po talaga yon ng aircon. So, ganun po yung nangyari nung doon po sa cathedral kanina. So, mga 7 a.m. na po kami nun ang pinayagan and pinayagan pumasok and then we assisted them until 9 a.m. po. So we will provide you with the tapes as to what really happened during this search for heartbeats. And I would just like to remind everyone, is this legal? Rule 113 Section 11 is our guide. If you have an arrest warrant, and it commands you to arrest a particular person, but you have to enter a building, what does the law require? It requires there are 3 requisites. The first requisite is that the police officer who is authorized to or who is empowered to arrest him, any police officer for that matter, must have personal knowledge that the accused is present in this building or reasonably believed to be present in this building. What we are seeing now is that the guide of General Torre and his men is merely based on suspicion. Why? Because if you remember, his first usage of his alleged equipment was done in JMC compound, and in the private quarters of Pastor Apollo Sikibuloy. Later, in the basement of JMC, but nothing was found. And as a matter of fact, at one time, there was a alleged confirmation that there is a heartbeat, but what was seen was, I think tubo lang pala, And then secondly, yung mga daga. Now, iba na naman ngayon, nung nagkausap kami kahapon, yung bunker daw malapit sa JMC elevator. Pero nung kaninang umaga, at saka kahapon, late night, ang kanilang search ginawa na nila sa cathedral na. So we have here a situation really that they are on a fishing expedition. And they are even using certain men who are hooded as their alleged informant. Kasi every time na pumapasok si General Torre, nakikita naman, na may nag-guide sa kanya.
Yung guide pala, wala ring alam. No? Can mere suspicion be a ground to conduct an omnibus search of a property not even owned by the accused, not registered in the name of the accused? The answer to that is no. Simply because of the fact that the law does not grant him the authority to turn an arrest warrant to conduct an omnibus search on a property owned by another person. This is utterly illegal and this is utterly unacceptable to us. Okay? And what else? No? They are saying that they need more time na naman daw, no? Na kailangan mag-search. Kaya nga siguro, sa sige ako isip-isip kagabi, nakatulog ako at meron akong dream. Yung dream ko, baka nagsabi na may gold na makikita daw dito, at saka kung gold kasi may nakikita po dito, they will now operationalize another law. Because when it's part of natural resources or maybe it's part of wealth, no? Hidden wealth. So may stake na naman ang state. So sa dream ko kagabi, nakita ko na baka gagawin na naman itong reason to prolong their stay here, no? Pero buti na lang na nakagising ako at pag request ko ng update ng aming mga kasamang lawyers, wala naman daw nangyaring ganun. Bakit kaya ako nakadream ng ganun? Simply because of the fact, if you will remember, 2 days ago, no, there was a new theory that was developed by the police. And what was that? They were saving human trafficking victims. Right? Remember? Okay? That was a developing theory after they failed to see and arrest Pastor Apollo Sikibuloy here, despite our declarations na wala nga si Pastor Apollo Sikibuloy dito. Bakit kayo hindi maniniwala sa amin? Anong ginawa nila? Ano talagang nangyari doon? Yung anak kasi nung matanda, 52 years old, no, na babae, pumunta dito kasi nag-alala. Alala siya. Ang pagpasok niya dito, hinarang ng mga pulis, di ba? May human barrier diyan, na may mga truncheon pa yung mga pulis, di ka makakapasok. Narinig nung isang pulis na naghahanap siya ng kanyang mama dito, no? Sinabihan, magpa-blatter ka sa pulis. Pa-blatter ka, din pumunta doon sa police station, no? Narinig ni General Torre. And then, yun siguro, nagkaroon sila ng quick discussion ng mga pulis. Ayun, meron na silang bagong theory ngayon. They are here in implementing anti-human trafficking law. Dinala sa Camp Katitipan, nagawa ng press conference, pero tanungin ko kayo, nung press conference na yon, nandun ba yung alleged human trafficking victims? Di ba wala? Nakapag-ask ba kayo ng questions doon sa alleged human trafficking victims? Wala rin. Kasi nag-execute na nga ng affidavit yung mga alleged source of information nila na, out of their own volition pala yun. Matagal na pong miyembro po yung 52 years old. Tsaka nakakita ba kayo, nakarinig ba kayo ng isang human trafficking victim na 52 years old na po? Oo. Tsaka yung isa, 21 years old na po. So, kaya nga, hindi na nila pinupursu ito na theory. I don't know what will be the other theory now that they will advance so as to legitimize their continued stay here in JMC and KOJC compound. Now, I have to respond likewise to the bomb threat, no? Kasi nga po, ang problema kasi ng mga pulis, alam naman nila na isa lang po ang speaker namin dito po, ako, no? I'm dealing with General Torre, pero hindi na kasi ako niya ina-answer ng cellphone at saka tawag, saka text messages, no? Ang problema kasi, may isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente. At nag-provide ng information na bubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Yung bata kasi
si Attorney Kay Lorente, matalino yan, mabait yan, maganda pa. Babae, hindi nakapag-control ng kanyang emotion at umiyak at nataranta. Biruin mo, member siya ng KOJC, sacred place nila yung kanilang cathedral at saka bubumbahin. Ako po'y Muslim. Kung sasabihin mo sa akin, ikaw na pulis, kung sino ka man na nagbibigay ng information dun sa babae namin na lawyer, at sasabihin mo yung masjid ninyo ay bubumbahin, iwan ko lang kung anong mangyayari. Maski threat pa lang yan, nako, haram po yan. Ewan ko anong magagawa ng mga brother Muslims namin kung tatakutin mo yung mga Muslim ng ganyan. So siyempre, nagpanik yung aking associate, yung aking kasama dito. Iparinig mo nga, and then I will continue. Pwede ba marinig nila? Naka-record po na. Gusto mo yung please negotiate? Okay, yeah. Islam! Bakit? Ano yung Islam? Grabe naman kayo, sir! Grabe! Wala kaming na-negotiate kasi wala dyan! Huwag nyo i-explode! Please lang! Kung tinatretan nyo kami para yan, wala nga dyan, sir! Huwag kayong mag-explode dyan! May mga tao dyan! Or, pwede ba, sir? Bahala! Simbahan yan, sir! Simbahan yan! Pakisabihan nyo yung commander nyo, lahat yung dyan, yung mga tao nyo, may mga puso kayo, may mga pamilya kayo! Mga tao yan dyan!